Mga idol at kabayan, Pilipinas palaban. Matapos paulanan ng flare ng China ang isang eroplano ng Pilipinas sa Baho de Masinloc, Department of National Defense, inihayag na posibleng gagamit din ang Pilipinas ng fighter jets upang mag-escort sa eroplano ng Philippine Air Force na nagsasagawa ng maritime patrol sa ating mga nasasakupan. Naku, dogfight na to. Sinabi din ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na huwag matakot ang mga pilotong Pilipino sa ginagawa ng China. Hindi naman nagustuhan ng Department of Foreign Affairs ang paggamit ng China ng flare laban sa eroplano ng Pilipinas. Panoorin ang video, mabilis lang ito, promise! Matapos ang pagpapakawala ng flare at ang paglapit ng People's Liberation Army Air Force sa isang eroplano ng Pilipinas sa airspace ng Baho de Masinloc, Pilipinas palaban, inihayag ni Secretary ng National Defense na posibleng gagamit din ang bansa ng FA-50PH fighter plane ng Philippine Air Force upang samahan ang eroplano ng Pilipinas na nagsasagawa ng pagpapatrol saan man sa himpapawid ng ating bansa. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Oo naman, ang mga FA-50 ng Pilipinas ay hindi pang display lamang dahil ang mga ito ay armado na rin ng mga misas. Malakas din ang FA-50. Sa katunayan, ito ay ginagamit din ng mga bansang Indonesia, Iraq, Thailand, Poland at South Korea. Umorder na rin ang Malaysia ng 18 units. Pabalita din na dadagdagan pa ng 12 FA-50 ng Pilipinas ang kanilang armada. Pinatunayan ng mga piloto ng Pilipinas sa Australia na hindi man ganon ka-advance ang mga eroplanong mandirigma ng ating bansa. Kung ikukumpara sa iba, ito ay tinagurian pa ring rockstar ng Pitch Black 2024. Ibig sabihin na pabilib at ginula ng mga pilotong Pilipino ng Philippine Air Force ang mga dayuhang bansa. Dagdag pa ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, huwag matakot ang mga piloto ng Philippine Air Force sa ginagawa ng China. Tuloy-tuloy ang gagawing maritime patrol ng Pilipinas sa himpapawid o karagatan man ng ating bansa. It's really very dangerous, no? Yung ginawa po nilang maneuvers na yon are very dangerous. In fact, bawal nga yung ganong kalapit at yung maglabas ng flares, no, in the path of another aircraft. That is wrong. Very dangerous, illegal po yung ginawa nilang maneuvers na yon. That is dangerous and provocative, no. Kaya't nagbilin po tayo sa ating mga piloto na huwag matakot, no, huwag silang matakot. At itutuloy-tuloy po natin yung ginagawa nating maritime patrol in the area because that is our right. We have been doing this for more than 3 decades already, no? Nung nawala po yung mga base militar ng mga Amerikano dito, tayo na ang naging lead sa pagpatrolya ng ating maritime and sovereign areas. Ang Department of Foreign Affairs naman ay galit na galit sa ginawa ng China kung bakit ang mga fighter jets ng People's Liberation Army Air Force ay gumamit ng flares na napakadelikado laban sa eroplano ng Pilipinas. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na naghain na ang Pilipinas ng diplomatikong protesta laban sa China. Yes, in fact, a number of statements also issued. The president issued a statement, and also I think the AFP. That was the department also sent a note verbal. Without going into the details, the essential points of all of these statements were the strong condemnation of the incident and the fact that yung Philippine Air Force jet plane posed no threat to the PLA Air Force, and therefore these were lawful flight operations, and they did not violate any sovereignty or jurisdiction. They're within our rights, and they entered over our airspace. So they were undertaken over our airspace, and those were the main points we stressed to China in these statements and also in our note verbal. So ang point namin dyan also is that now that since, especially in the light of the agreement or the understanding sa UN, we're trying to calm the waters, incidents like this, I think don't. Laban Pinas.